Hi Sir Carl. Tawagan niyo lang po ako sa pangalan na JP. 18 anyos at taga-probinsya na sakop ng Kabisayaan. Ang aming bahay ay gawa sa semento at may 2 palapag. Ang bubong naman ay yari na sa kahoy at yero. Hindi kami mayaman, pero kahit paano ay may kakayahang magpatayo ng katamtamang laki at ligtas na bahay. Lalo at may maayos na trabaho naman ang aking ama. Ang ibabahagi ko sa inyo ay patungkol sa burger na itinitinda ng aming kapitbahay na si Mang Larsing. Siya rin ang naging dahilan kung bakit naging mapili na ako sa mga kinakain, o mas tamang sabihin na hindi na ako basta-bastang kumakain sa mga karinderya o mga food stall. Bali bata pa ako noong ito ay maganap. Si Mang Larsing ay ang kapitbahay namin, nakakalipat lang rin sa aming barangay. Ngunit marami agad din siyang naging kaibigan dahil na rin sa pagiging mabait nito at madaldal. Hindi ito tulad ng ibang matanda na masungit. Halos kaibigan na nga o tropa ang turing sa kanya ng ibang kabataan dito sa amin. Ang kwento pa niya ay galing daw siya sa Mindanao at nagpa siyang umalis doon dahil ang iba niyang kamag-anak ay sakim sa lupa at halos magpatayan na rin ang mga ito nang dahil lang roon. Kung kaya, para makaiwas sa gulo, ay nagpa siyang makipagsapalaran sa ibang lugar. Matandang binata rin ito na tingin ko ay nasa mahigit 50 na ang edad, ngunit maliksi at matikas pa rin at mahalatang batak ang katawan sa pag-eehersisyo. Habang naglalaro ako noon sa may kalsada katapat ng bahay namin, ay dumaan sa harapan ko si Mang Larsing na may daladalang plastic bag. At hindi rin nakatakas sa mata ko ang pagtulo ng dugo roon at pagpatak nito sa kalsada. Naaamoy ko rin ang lansa ng karne na halatang hindi na iyon sariwa. JP! Napalingon naman ako rito nang tinawag niya ang pangalan ko at sinabi nito na nagbabalak raw siyang magbenta ng burger at palamig sa harapan ng bahay lang din ng bahay niya. Kung kaya ay tulungan daw namin siya mamaya na mag-abot ng papel na may lista ng kanyang ibinibenta, pati na rin ang presyo nito. Para raw malaman ng mga dumaraan na may burgeran na raw sa pwesto namin. Nagkatitigan naman kami ng mga kalaro ko, pero nung huli ay pumayag din. Sapagkat pinangakuan niya kami na bibigyan niya daw kami ng tagi-isang burger kapag natapos namin ang pamimigay ng papel o flyers. Kung kaya ay masaya kaming umuo sa matanda. Noong mag-aalauna na ay agad kaming pumunta sa pwesto nito na naglalabas na ng lamesa. Meron din itong nilabas na malaking payong upang hindi gaanong mainitan ang kanyang mga paninda. Sinet up na rin niya ang kanyang paglulutuan ng burger. Matapos nun ay inabot niya na sa amin ang mga papel na ipapamigay sa mga tao. Pagkatapos ay nilabas niya ang isang malaking lalagyan. Napatanong ako kung ano ang laman noon. Ang sabi niya, burger patty raw. Kung kaya ay tinanong ko pa ito kung bumibili ba siya sa palengke ng ititinda. Ngunit umiling naman ito at sinabing may iba siyang pinagkukunan ng karneng ginagawang burger patty. Meron din siyang sekretong sangkap na gawa niya mismo. Kaya siguradong magiging pinakamasarap ang tinda niyang burger. Idagdag niya pa ang lahat ng karneng kanyang ginagamit ay bata pa. Kaya malambot iyon at malinamnam. Dahil doon ay mas lalo akong ginanahan na magbigay at mag-abot ng mga flyers sa mga taong dumaraan. Hanggang sa naging 2 na lang ang papel na hawak ko. May lumapit sa akin na madungis na bata at nagtatanong kung ano ang pinamimigay ko. Ang sabi ko naman ay presyo ito ng mga paninda ni Mang Larsing at tinuro ko pa rito ang pwesto ng tindahan at pinag-isipan ko pa kung bibigyan ko siya ng papel o hindi. Ngunit sa huli ay inabutan ko pa rin ito. Matapos nun ay pumanhik ako sa amin para ibigay ang huling papel kay mama. Namangha naman itong tumingin roon at inabutan ako ng 100. Ibili ko raw sila ng mga kapatid ko ng burger ng matikman. Tamang-tama rin
na hindi pa siya nakakabili ng may pang memeryenda namin. Agad naman akong sumunod sa utos sa akin at muabana para bumili. Pagkaabot ko roon ay sinabi ko kay Mang Larasing ang bibilihin ko. Ginulugulo niya pa ang buhok ko dahil ako pa raw ang buhay na mano niyang customer. Pagkatapos ay hinampas-hampas sa hangin at sa kanyang mga paninda ang 100 papel na binayad ko sa aking bibilihin. Habang niluluto ang burger ay takam na takam ako. Lalo na at naamoy ko sa usok ng lutuan ang karneng niluluto. Kaya nang iabot niya sa akin ang binili ko ay agad akong kumagat ng isa. 4 lang ang binili ko pero pinasobrahan niya pa ng isa dahil natapos ko na daw ang inuutos niya kanina na pamimigay ng flyers. Kaya iyon ang reward ko. Inamoy-amoy ko pa ang burger at matapos ang kaninang isang kagat lang ay nasundan pa ng iilang kagat. Takam na takam ako noon nang magsalita ang matanda. Oy iho, dahan-dahan lang sa pagkain. Wala kang kaagaw at baka ay mabulunan ka pa niyan. Ang sarap po kasi ng luto nyo. Medyo iba sa panlasa ko. At masarap pa po dun sa galing sa labas na pinapasalubong sa akin ni Papa. Malakas na pagkakasabi ko pa. Dahilan para tumingin sa akin ang ibang dumadaan. At umusyoso sa tindahan ni Mang Larasing. Dahil marami na siyang pinagkakaabalahang mamimili. Kaya umalis na lang ako nang hindi nagpapaalam. Umuwi na rin ako kaagad para ibigay kay Mama ang pinabili niya. Pagkaabot ko rito ay nagtataka pa ito. Lalo at nakita niya sa plastic ang 4 na burger at 1 kalahati na hawak ko pa. Sinabi ko naman na binigyan ako ng 1 libreng burger ni Mang Larasing. Premyo ko iyon dahil tumulong ako sa pamimigay ng mga flyers. Tumangu-tangu lang si Mama at nagsimula na rin kumain. Dahil sa mag-aalas 5 na rin noon ng hapon, kaya hindi na ako pinayagan ni Mama na lumabas pa. Kung kaya, tumambay na lang ako sa ikalawang palapag sa may balkonahin namin at pinanood ang mga tao sa labas na dumaraan. Nakita ko rin ang burgeran na dinudumog na ng mga tao. Maski yung batang pulubi kanina na inabutan ko ng flyers ay naroon na rin. Nagip pa ng mata ko na tuwang-tuwa si Mang Larasing na nagluluto. Kung kanina kasi na bumili ako ay wala pa ganoong tao. Pero sa pagkakataong ito ay napakarami nang namimili. Mukhang patok na kaagad sa panlasa ng mga tao sa amin ang tinda niya. Hindi ko na namalayan na umuwi na pala si Papa. Ang aking ama po, Sir Carl, ay isang pulis at idol na idol ko ito sa kanyang napiling propesyon. Kung kaya ay pinangako ko noon sa aking sarili na balang araw ay susunod ako sa yapak niya bilang isang matapat sa tungkulin na alagad ng batas. Mukhang may problema ka ata, Pa. Dinig kong sabi ng mama ko habang nanonood ng telebisyon. Tumango naman si Papa ko. Sa trabaho lang, Mi. Dumadami kasi ang nawawalang mga bata rito sa atin. Kaya ikaw, JP, huwag ka na munang tumambay sa labas. At baka sumunod ka sa mga batang nawawala riyan. Baling na sabi pa sa akin ni Papa. Nagdahilan naman ako kaagad. Nandyan lang naman ako sa bergeran ni Mang Larasing tumatambay at hindi ako gumagala ng mag-isa. Kung kaya, malabo ako mawala o madukot. Pinitik naman ni Papa ang noo ko at sinabi na huwag na raw akong magrason pa at makinig na lamang. Mabait naman ang Papa ko. Bihira nga mamalo. Pero kapag sinasagot ko siya habang nangangaral, ay nakakatikim talaga ako ng pitik sa tenga o di kaya sa noo. Nagdaan ang mga araw. Palagi lang ako nakamasid sa aming balkonahe. Kaya bilang ko din ang mga araw kung kailan nagbubukas ng bergeran si Mang Larasing at kung kailan ito sarado. Sa aking pagmamasida ay nalaman ko na Lunes hanggang Biyernes siya bukas. Samantalang kapag Sabado at Linggo ay sarado ito. Hindi ko lang alam kung nandoon ito sa bahay niya sapagkat tahimik ang kanyang tirahan at walang kung anong ingay ang nagmumula roon
na indikasyon na walang tao roon. Sa lakas ng negosyo ni Mang Larasing, sa tingin ko ay mukhang tinamaan talaga ito ng swerte. Kaya naman nagsimula na ring dumami ang mga taong naiinggit sa kanya at ang ilan pa rito ay sinimulan siyang siraan. Isang araw ay nabulahaw kami ng isang babaeng sumisigaw, kung kaya napasilip ako sa balkonahe. Nagrereklamo ito at sinasabing aswang daw si Mang Larasing at sinasabing hindi karne ng baboy ang itinitinda nito. Dahil roon ay nabawasan ang kanyang mga namimili. Kung ako ang tatanungin ay gustong gusto ko pa sanang bumili, pero si mama naman ang kusang umaayaw dahil sa mga naririnig niyang bali-balita. Sabado noon at kakatapos lang namin kumain nang pinatawag ni mama ang pinsan kong binata na si Kuya Felix na pumunta sa bundok kung nasaan ang poultry ng aming kamag-anak upang kumuha ng ilang tray ng itlog na ibibenta ni mama sa mga suki nito sa tindahan. Ang mga tindahan kasi rito ay sa amin kumukuha ng itlog na kanilang ititinda sapagkat mas makakamura sila sa amin kesa sa palengke na minsan ay may daya pa dahil ang extra small ay ginagawa minsan na small upang mas tumubo ng mas malaki. Bago umalis ay inaya ako ni Kuya Felix na sumama sa kanya at magmumotor daw kami. Tinignan ko naman si mama upang magpaalam rito. Tinanguan niya naman kami, basta raw ay huwag kami magpapagabi at huwag na raw dumaan pa sa kung saan-saan. Diretso ang way sa madaling salita. Dali-dali naman akong sumakay sa motor at pinatakbo na ito ni Kuya Felix habang nakakapit ako sa kanyang bewang para hindi ako malaglag. Lalo at medyo malubak pa ang daanan. Nasa kalagitnaan na kami at medyo matarik na ang dinadaanan namin. Doon kasi kami dumaan sa isang daan kung saan walang masyadong aso nang biglang tumigil ang motor namin. Muli itong binuhay ni Kuya Felix pero hindi na talaga nabubuhay, kung kaya bumaba na lang kami sa motor at pinagtulungan itong ilagay sa isang tabi. Balak naming balikan na lang at dadalhin sa talyer na naroon pa banda sa unahang bahagi ng highway. Nakakita ako ng puno ng manggang kalabaw na mababa lang. Kaya doon ko kaagad itinuro si Kuya Felix para doon ilagay ang motor. Matapos noon ay maglalakad na sana kami. Dahil nasa 10 minuto na lang siguro ang lakaran, ay mararating na namin ang poultry na pupuntahan namin. Nang may makita kaming umuusok, kung kaya hinanap namin ang pinagmulan noon. Medyo tagu iyon dahil may mga puno ng manggang kalabaw ang tumatakip roon sa pwesto namin. Kung sinaswerte nga naman dahil pwede kaming humingi ng tulong roon. Pero bago kami nagpatuloy, ay nagbatsyag muna kami sa paligid. Nang may makita kaming tao ni Kuya Felix, kaya nagtago kami sa may katawan ng mga puno ng mangga. Mula roon ay nakita namin ang isang matandang may hila-hilang 2 bata. Kinusot-kusot ko ang aking mata nang mapagtanto na ang isa roon ay ang batang pulubi na napagbigyan ko ng papel. Nakita kong itinali ang mga ito sa may silya habang nakabusan ang bibig at umiiyak. Nakita namin kung paano patunugin ng matanda ang kutsilyo niya habang hinahasa. At walang ano-ano ay bigla na lang hiniwa ang leeg ng batang babae. Tila isang manok ang kanyang kinakatay na wala siyang nararamdamang kahit kaunting awa o konsensya. Matapos maputuluan ng dugo ay hiniwa noon ang tiyan at 2 kamay na hinablot papalabas ang mga laman loob. Halos maduwal kami ni Kuya Felix sa aming nakikita. Lalo na noong sinimulan na itong kainin ng matanda. Tinapik ko si Kuya Felix at sinanyasan na umalis na kami dahil hindi ko na kaya. Kaya dahan-dahan kaming naglakad ng papaatras at noong makalayo ay saka kami nagtuloy sa kamag-anak namin na may poultry. Halos mapatalon kami sa gulat noong salubungin kami ng malakas na tahulan ng mga aso.
at saktong naroon din pala sina kapitan at ilang tanod na kausap ang bantay. Tinanong nila kami kung bakit kami tumatakbo noong papalapit. Hindi kami kaagad nakasagot dahil nga sa sobrang hingal. Si Kuya Felix naman na medyo mahina ang sikmura ay nagtuloy sa gilid na bahagi ng bakuran at doon nagsuka. Noong makahinga na ako ng maayos ay saka ko sinagot si kapitan. Doon po sa may tagong kubo. Nagpunta kami roon para po sana makahingi ng tulong. Baka may marunong na mag-troubleshoot ng motor. Namatay kasi ang makina ng motor namin. At ayaw na maling umandar. Nakita namin ang isang matanda na may hilang 2 bata. Tapos ang isa ay ginilitan niya kaagad ng leeg at kinatay. Tapos kinain ng matanda ang ilang laman loob noon. Nanlaki ang mga mata ni kapitan at halos hindi makapaniwala. Sinigurado nila ulit ang nakita namin. Mas lalo silang naniwala noong si Kuya Felix na mismo ang nagkwento noong matapos itong magsuka. Agad na naglabas ng baril ang isa namin na tiyuhin na may-ari ng poultry. Pareho sila ni kapitan. Samantalang ang ilang tauhan naman ay may dalang matatalas na kawayan dahil palagay daw nila ay aswang ang aming nakita. Ayaw pa sana namin bumalik roon. Pero natatakot din kami na magpaiwan sa poultry. Kung kaya ay sumama kami para ituro ang daan sa sinasabi namin na kubo. Halos 10 minuto kami naglakad at nang malapit na ay dahan-dahan kami nagtago sa puno at itinuro ang kubo. Nandoon pa rin ang matanda na ang atensyon ay nasa laman loob na kinakain niya. Mabilis ang naging kilos ni na kapitan at pinaputukan ang pwesto ng aswang na agad namang nabulabog at tinamaan sa balikat. Halos magkasabay-sabay naman na tumakbo papasugod ang mga tanod at ilang tauhan ng poultry na sinama ng tiyuhin namin. Iniamba nila agad ang kawayan sa aswang, nagalit na galit. Kami naman ni Kuya Felix ay naiwan sa hindi kalayuan habang binabantayan ng 2 tauhan ng poultry. Grabe ang panginginig namin ni Kuya Felix dahil sa takot. Iyon ang unang pagkakataon na makasaksi kami ng ganoon o kahit ang makakita ng isang aswang. Habang nagkakagulo sila at kinakalaban ang aswang, ay nakasilip naman kami sa gilid ng puno at nanlaki ang mga mata ko nang mahagip ang itsura ng matandang sinasabi nilang aswang dahil namumukaan ko ito. Umuurong pa atras ang aswang habang umaangil na parang isang aso. Ilang putok na ang naririnig kong umaalingaw-ngaw sa lugar pero hindi pa rin namamatay ang aswang. Hindi ko lang alam kung tinamaan ba iyon o hindi kasi patuloy pa rin sa pag-amba ng pagkalamot sa mga lumalapit sa kanya na tanod na may dalang pinatulisang buho ng kawayan. Unti-unti na akong nag-aalala para sa aming lahat dahil papadilim na ang paligid pero hindi pa rin nila napapatay ang aswang. Nakapasok na iyon sa loob ng kanyang kubo at kung ano-ano ang ibinabato papalabas. Ang mga tanod naman at sina kapitan ay urong sulong, aabante konti, tapos kapag may nagliliparang mga kahoy mula sa loob ay saka naman aatras at muli na namang lalapit. Hanggang sa makita namin bumukas ang bintana sa likuran ng kubo at doon tumalon papalabas ang aswang. Sumigaw naman ang isang tanod. Tara sa likuran! Tumalon ang aswang sa bintana! Nagsisinuran naman ang lahat. Hahabol pa sana ang iba sa direksyong tinahak ng aswang pero sinabi na kapitan na wag na dahil baka isa-isahin silang biktimahin kapag naroon na sa kasukalan. Lalo at nag-aagaw na noon ang liwanag at dilim. Agad namang nagpatawag sa kapitan ng mga pulis para mag-imbestiga roon at kunin ang bangkay ng isang bata. Samantalang ang isa naman ay nasagip nila, ngunit nawalan ng malay sa kakaiyak. Isa sa mga tanod ang tumulong sa amin na mapaandar ang motor na ginamit namin. Pero hindi kami roon pinasakay. Pinahatid kami ni kapitan hanggang sa bahay gamit ang mobile service ng barangay.
Tapos ihatid na lang din ng isang tanod sa bahay namin ang motor. Noong aalis na sana sa kapitan sa bahay namin, ay sinabi ko sa kanya na namumukhaan ko ang aswang na iyon noong hindi pa nagbabago ng anyo. Nagulat naman siya at tinanong kung sino. Sinabi kong si Mang Larasing iyon. Siya yung nakatira sa bahay na tinuro ko sa unahan namin kaunti. Nagtitinda iyon ng burger at usap-usapan sa amin na isa raw aswang. Pagkarinig noon ni Kapitan ay nakita kong may binulungan siyang isang tanod. Tapos dali-daling umalis ang barangay mobile service. Pero sa Kapitan ay nagpaiwan sa tapat ng bahay namin. Ilang saglit pa ay may dumating na pulis mobile kasabay ng barangay mobile. Pagkababa ng mga pulis ay agad pinasok ang bahay ni Mang Larasing. Sakto rin na dumating si Papa. Galing daw siya sa ibang bayan at may inaayos ng mga dokumento kaya hindi siya nakasama doon sa mga pulis na dumating. Pagkarating nga ni Papa ay dumiretso na rin siya doon sa bahay ni Mang Larasing kung saan naroon ang mga kasamahan niya na nag-iimbestiga. Ayon pa sa mga kwento ni Papa, naabutan raw ng mga pulis sa loob ang ilang mga nabubulok na karne na nakalagay lang sa ice chest pero wala namang yelo kaya mabaho iyon at nabubulok na. May mga nakita rin silang malalaking garapon na may mga nakalagay na laman loob ng tao. Kaya naman halos bumaliktad raw ang sikmura nilang lahat dahil sa amoy noon. Gaya ng inaasahan ay wala doon si Mang Larasing. Kaya ang ginawa ni Kapitan ay pinabantayan niya sa 3 tanod ang bahay ng matanda. Buong magdamag ay may naka-duty na tanod doon. Hanggang sa sumapit ang 5 araw, ni anino ni Mang Larasing ay wala silang namataan. Kaya ay pinalabas na ni Kapitan lahat ng gamit sa loob at ipinasunog. Lalo na iyong mga nabubulok na karne at mga laman loob. Magmula noon ay wala nang nakakita pa sa matandang si Mang Larasing. Pero ang sabi ni Papa, maaring naglipat bayan lang iyon at hindi rin masyadong lalayo. Sayang nga raw dahil hindi nagsama sila Kapitan ng albularyong kayang pumatay ng aswang para nahuli iyon o napatay. Gayunpaman, kahit hindi iyon nahuli ay naging babala naman sa lahat ng tao para mag-ingat, lalo na sa pagbili ng pagkain. Kami naman po ni Kuya Felix ay ilang linggo na rin natulala. Hirap makatulog at madaling magulat dahil na-trauma kami sa aming nasaksihan. Pero hindi kalaunan ay nalampasan na rin naman namin. Sa tulong na rin ng magpapalakas ng loob na pinapayo sa amin palagi ni Papa. Hanggang dito na lang po Sir Carl ang kwentong ito. Naway inyong nagustuhan. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.